Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Geneva, tubong Sikihor. At magbabahagi rin ako ng kwento na ikwento sa akin ng aking mama Muray. Tungkol po ito sa naging karanasan niya noong 14 anyos pa lamang po ito. Nag-aral po noon sa high school si Mamang. May kalayuan po yung kanyang eskwelahan ngunit hindi yun naging problema sa kanya. Gayong marami rin naman siyang kasabayang kamag-aral kapag pauwi ito ng hapon. Meron siyang mga kaklase na kababaryo rin po nito at may ilan ding umuuwi pa sa kabilang baryo nila. Dahil doon ay hindi nga nababahala ang kanyang mga magulang kahit pa na minsan ay madilim na rin siya kung nakakauwi dahil naglalakad lamang sila mula sa paaralan. Isa nga sa mga nakasabay noon ni Mamang ang dati niyang kaklase na tawagin po nating Feli. Nakatira po ito sa pinakadulong baryo ng kanilang lugar. Kaya't pinakamalayo yung kanyang lokasyon. Sa lahat sa kanila ay ito kumbaga yung pinakahuling nakakauwi sa kanilang bahay. Isang pagkakataon nga raw noon, medyo madilim nga yung paligid ngunit hindi pa rin nakakarating sina Mamang sa kanilang baryo. Dahil doon, naisip niya si Feli, gayong malayo nga yung baryong uuwian nito, kaya't aabutin talaga ito ng gabi sa daan. Nilapitan niya ito noon at tinanong kung okay lang ba ito, na gagabihin na nga siya sa kanyang daan ng walang kasama. Napangisi lamang daw ito at tinugunan si Mamang na okay lang naman yon gayong hindi naman daw siya takot. May ibinulong pa nga raw siya na may sumusundo sa kanya ngunit hindi klarong narinig ni Mamang, kaya't kinumpirma niya nga ito kay Feli. Tinanong nga niya ito ulit kung meron ba talagang sumusundo sa kanya, pero napailing na lang daw ito. Pansin daw ni Mamang na tila nag-iba yung ekspresyon sa kanyang mukha nang itanong na nga niya iyon, at bahagya rin itong nataranta at medyo nautal pang tumugon. Parang nadulas lang din daw kasi ito nang sabihin niyang merong sumusundo sa kanya. Ayon pa nga raw dito, mag-isa lamang siyang naglalakad pauwi sa kanilang baryo. Ngunit hindi naman daw siya takot, gayong sanay na rin daw siya doon. Dagdag pa nito ay wala naman daw siyang dapat ikatakot kahit wala siyang nakakasama patungo sa kanilang baryo. Napatango na lang si Mamang noon at pinagsabihan nga niya ito na mag-ingat. Hindi naman daw ito umimik, kaya't lumayo-layo na nga si Mamang rito at nagpunta na sa iba pa nilang kasama. Nang mga sumunod na araw at linggo ay wala pa ring pinagbago yung ganong sitwasyon nila. Umuuwi pa rin sila ng medyo madilim na yung paligid. Lalo at nagiging abala na rin sila sa kung ano-anong mga proyekto sa eskwelahan. Dahil doon ay nakaramdam ng pagkabahala si Mamang para kay Feli. Dahil mag-isa lamang itong umuuwi sa kanilang bahay, lalo at ito nga yung pinakamalayo sa kanila. Hanggang isang pagkakataon nga noon, may kadiliman na nang makalis na Mamang sa kanilang paaralan. Ang tanging mga kasama raw niya noon ay ang kanyang mga kababaryo. Nauna na raw kasi yung iba pa nilang kasamahan at maging si Feli, gayong wala namang inaasikaso ang mga ito roon. Habang naglalakad nga pauwi si na Mamang at ang tatlo niyang kasamahan, napag-usapan nga nila si Feli. Napatanong kasi si Mamang sa kanyang mga kasamahan kung meron bang nababanggit si Feli sa kanila tungkol sa pag-uwi nito ng mag-isa, at kung may nabanggit nga ba ito kung sino yung sumusundo rito, at kung hindi ba talaga ito takot. Napailing naman yung dalawa niyang kasama dahil ayon sa kanila, walang nababanggit si Feli tungkol sa mga bagay na yon. Napako nga yung kanilang tingin sa isa pa nilang kasama na medyo malapit naman daw kay Feli. Napabuntong hininga pa nga raw ito at nagsalita. Sinabihan pa niya si Mamang na huwag ipagsasabi yung kanyang ikukwento tungkol sa bagay na yon. Hindi raw talaga takot itong si Feli na umuwi kahit na gabi na, gayong sinusundo raw siya ng kanyang mga magulang. Nagtaka naman si Mamang dahil naalala nga niyang umiiling lang si Feli nang kumpirmahin niya kung merong sumusundo sa kanya. Nagtataka man noon ay naisip ni Mamang na baka hindi lang komportable si Feli kaya't hindi ito gaanong nagkwento tungkol doon.
Itutuon na sana nila ang kanilang tingin sa daan. Ngunit bigla ulit nagsalita yung kasama nilang yon. Wika pa nito, minsan daw ay napapansin nga raw niyang iba yung kilos ni Feli. Pero sinasawalang bahala lang daw niya. Dagdag pa nito, parang meron daw talagang tinatago si Feli tungkol sa kanyang mga magulang at sa kanilang pamilya. Gayong kapag napag-uusapan daw nila yung tungkol doon, iniiba raw nito yung usapan. Minsan pa nga raw ay nagsabi ito kay Feli na naisa na nitong pumunta sa kanilang bahay. Ngunit nagalit daw si Feli sa kanya. At lalo pa nga itong kinutuban nang minsan niyang tanungin si Feli kung ano nga ba yung paboritong kainin ng kanyang mga magulang. At tumugon pa raw ito sa kanya na karne na may halong dugo. Seryoso raw ito nang sabihin niya yon, kaya't natakot pa nga raw siya. Pero kalaunan ay binawi naman daw ni Feli yung kanyang sinabi. At saad pa niya ay nagbibiro lamang siya. Nagtaka nga noon si Mamang dahil sa sinabi ng kanilang kasama. Tinanong pa nga niya ito kung mapagbiro ba daw si Feli, ngunit umiling naman yung kanyang kasama bilang tugon. Napailing na lamang din noon si Mamang. At ang sabi pa niya sa kanyang mga kasamahan ay hindi pa talaga nila lubusang kilala itong si Feli at ang mga magulang nito, kahit na araw-araw nga nila itong nakakasabay sa pag-uwi at tinuturing na rin nilang kaibigan. Itinigil na lang nila ang kanilang usapan noon dahil nakarating na rin sila sa kanilang baryo, kaya't kanya-kanya na rin silang lakad pa uwi. Simula nga noon, tila minamatsaga na raw ni Mamang si Feli. Tuwing hindi nila ito nakakasama, nagtatanong daw si Mamang sa kanilang mga kasamahan ng mga bagay patungkol kay Feli. Sa pagtatanong-tanong nga na ito, may isang kasamahan pa silang may sinabi tungkol sa babae. Ikwinento daw nito kay Mamang yung tungkol sa paghihintay ni Feli sa daan tuwing naiiwan na lamang siyang mag-isa. Dagdag pa nga nito, hindi raw pala nagpapatuloy sa paglalakad si Feli. Dahil hindi daw kalayuan mula sa baryo ni na Mamang, ay humihinto raw yung babae. At tila doon ito hinihintay palagi yung sinasabi nitong sundo. Hindi nga lang niya naabutan kung sino yung sumusundo rito. Gayong umuwi naman daw sila at madalas ay gabi na rin daw. Dahil doon ay talagang nagtaka nga si Mamang kung paano nga bang nakakauwi si Feli. At kung totoo nga bang yung kanyang mga magulang yung sumusundo sa kanya. May kutob noon si Mamang na may malaking sekreto ito, kaya't ninais niyang alamin kung ano nga ba yon. Walang pinagsabihan noon si Mamang tungkol sa kanyang plano. Gayong ayaw niyang makarating din yon kay Feli. Kahit papano ay ayaw rin niyang malaman ng babae na meron siyang pagdududa tungkol sa pagkatao nito. Sa kadahilan ng yon, palihim na lamang na minatsaga ni Mamang si Feli, lalo na tuwing gabi na naglalakad ito pauwi. Pero wala namang kakaiba rito, kaya't naisipan din ni Mamang noon na minsan ay sundan na lamang ito. Yun nga lang po, hindi naman magawa ni Mamang dahil takot rin ito. Lalo at wala rin siyang makakasama pabalik kapag ginawa niya yon. Hanggang nagkaroon nga ng pagkakataon noon si Mamang na magawa yung kanyang plano. Dahil nagkaroon sila ng proyekto noon at saktong yung kasama niya ang kasama niya na kaklase rin niya ay nakatira rin sa kabilang baryo. Dahil doon ay naisipan niyang kahit isang gabi ay doon matulog upang magawa yung kanilang proyekto at para na rin maisagawa yung kanyang planong pagsunod kay Feli. Sakto rin na pumayag naman noon yung kanyang kaklase na doon nga nila gagawin sa kanilang bahay yung kanilang proyekto. Pumayag din ang mga magulang ni Mamang noon, gayong kilala naman nila ang mga magulang ng kaklase niyang ito. Nang dumating nga yung araw na yon, mula sa paaralan ay hindi na nga umuwi sa kanilang bahay si Mamang dahil dumiretso na nga ito sa bahay ng kanyang kaklase. Sakto ring may kadiliman na yung paligid noong umalis sila mula sa kanilang paaralan. At saktong nakasabay raw nila si Feli. Habang naglalakad nga noon ay hindi may alis ni Mamang yung kanyang tingin dito
at tila balisa ito sa hindi malamang dahilan. Hindi naman niya pinahalata noon na may balak siyang sundan yung babae dahil baka mabuko pa nga siya at magalit ito sa kanya. Nang makauwi na nga yung iba nilang kasama, 4 na lamang daw silang naiwan noon at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa baryo ng kanyang kaklase. Tahimik lang daw silang naglalakad ng mga sandaling yon. Ngunit pansin nga ni Mamang na hindi nawawala yung pagiging balisa ni Feli. Parang wala raw ito sa wisyo ng mga sandaling yon, ngunit hinayaan na lamang niya ito. Madilim na rin daw yung paligid noong makarating na sila sa baryo ng kanyang kaklase, kaya't nagpaalam na sila kay Feli. Medyo nagtaka pa nga raw si Feli nang malaman itong doon nga matutulog si Mamang sa bahay ng kanyang kaklase. Pero matapos yung ilang sandaling pag-uusap, ay nagkanya-kanya na rin daw sila sa paglalakad. Nilingon naman daw siya ni Mamang noon at nakita niyang tila nagmamadali ito sa kanyang paglalakad. At dahil doon, hinila na lamang niya ang kanyang kaklase at nagtago raw sila. Noon na kasing tumakbo pa uwi yung isa nilang kasama, kaya't silang dalawa na lang daw yung natira na pwedeng sumunod kay Feli. Nagtaka pa nga yung kaklase ni Mamang noon kung bakit nga sila nagtago. Kaya't wala na ring nagawa si Mamang noon kung hindi sabihin sa kanyang kaklase yung plano nito. At sumang-ayon naman daw yung kanyang kaklase noon. Dahil matagal na rin daw siyang merong duda kay Feli. Nagpatuloy nga sila sa kanilang pagtatago habang tinatanaw si Feli noon na mag-isa nang naglalakad. Walang ano-ano ay bigla raw itong huminto sa kanyang paglalakad at nagpalinga-linga sa kanyang paligid na parang inaalam nito kung meron bang tao o wala. Kaya't lalong ang nagtago sila Mamang. Ilang minuto raw itong tumayo roon kaya't pinagmasdan na lamang nila Mamang kung ano nga ba yung gagawin nito. At makalipas pa yung mga 10 minutong pagmamasid nila, nang makumpirma na siguro ni Feli na wala ng tao, ay nagsimula na raw na magbago yung kilos nito. Kitang-kita ni na Mamang na biglang tumuwad si Feli at nagsimulang gumawa ng ingay. Napapaungol raw ito na animoy nasasaktan na hindi rin nila maintindihan. Alis na sana sa kanilang pinagtataguan yung kanyang kaklase upang puntahan ito. Ngunit pinigilan raw ito ni Mamang. Pinagsabihan niya pa itong masdan lamang yung gagawin ni Feli. Kaya't napatango na lang din daw ito. Patuloy pa rin yung pag-ungol ng babae habang nakatuwad ito. Pinanindigan na nga ng balahibo sa buong katawan niya si Mamang nang paunti-unting nagiging garalgal yung tunog na ginagawa nito. Nagkatinginan pa raw sila ng kanyang kaklase dahil doon at itinutok nga yung atensyon kay Feli. Dahil maliwanag nga yung buwan noon, kitang-kita sa kanilang kinaroroonan si Feli. Tanaw rin nila na tila mababali na yung katawan nito sa kanyang ginagawa. Ngunit hinayaan na lamang daw nila ito. Paunti-unti rin ay napapansin din daw nila na tila may nagbabago sa babae. Ang mga kamay daw nito at paa ay tila tinutubuan ng mga balahibo na tulad ng sa hayop. Kinakabahan man sila noon ngunit patuloy nilang pinanonood si Feli hanggang tuluyan na nga itong nagbago ng kanyang anyo. Kita raw nila ito dahil sa liwanag ng buwan. Ganoon na lang yung gulat at takot ni na Mamang nang makitang naging malaking aso yung babaeng yon. Nagpalinga-linga raw ito hanggang sa mapako yung kanyang tingin sa kinaroroonan ni na Mamang. Marahil ay may kutob raw itong merong tao roon, kaya't ganoon na lamang daw yung pagpipigil nilang makagawa ng kahit na anong ingay sa takot na baka mahuli nga sila ni Feli. Napaangil pa raw yung malaking hayop kaya't napatingin nga si na Mamang dito. Kitang-kita raw nila ang mapupula nitong mga mata na talagang nakakapangilabot. Umalulong pa raw ito at walang ano-ano. Mabilis raw itong tumakbo papalayo. Hindi na nga ito lumingon, kaya't ganoon na lamang yung ginhawang naramdaman ni na Mamang. Nagkatitigan daw silang dalawa noon at dahil sa takot na bumalik yung malaking asong yon, mabilis na raw silang tumakbo pauwi sa bahay ng kanyang kaklase.
Habang tumatakbo naman noon, pakiramdam daw nila ay merong nakasunod. Kaya't lalo nga nilang binilisan yung pagtakbo hanggang sa makarating sila sa bahay ng kanyang kaklase. Bago sila pumasok, nagpalinga-linga pa sila ngunit wala naman silang nakita. At kahit papano ay nakampante naman sila. Nanginginig raw sila sa takot noon pagpasok nila ng bahay. Nang gabing yon, nagtanong nga sila sa mga magulang ng kanyang kaklase tungkol sa malaking aso ngunit hindi nga nila nakwento ang nangyari sa kanila. Napag-alaman nilang kapag nagiging malaking aso raw pala yung isang tao o kahit ano pa mang hayop, wala na raw iba pang eksplanasyon kundi isa raw talagang aswang. Noon din ay nagkatitigan na lamang silang dalawa dahil batid nila na tama nga yung mga magulang nito na aswang nga talaga si Feli. Hindi raw mawala sa isip ni mamang noon yung bagay na yon. At ng mga sumunod na araw, hindi na raw sumasabay sa kanila si Feli. Hindi na rin daw ito nakikipag-usap sa kanila at batid nga nilang nalaman din ito ang kanilang ginawa at alam na nito na alam na nga nila mamang yung kanyang sekreto. Nung sumunod raw na pasukan, hindi na rin daw ito pumasok. Nabalitaan rin nila na lumipat na nga ng lugar sila Feli at yung pamilya nito. Ayon pa sa mga bulong-bulungan sa kanilang eskwelahan, matanda na rin daw pala si Feli. Mga nasa 30 anyos na raw pala ito at mukha lang daw bata, kaya't hindi raw halata. Gayunpaman ay hindi na nga po rin nila ito nakita pang muli. At dito ko na rin tatapusin yung kwentong ito nang minsang masaksihan mismo nila mamang yung pagbabagong anyo ng isang aswang. Maraming salamat po at paalam. Tawagin na lamang ninyo ako sa pangalang Marco at nais ko lang sanang ibahagi itong naging karanasan ko nung minsan akong pauwi sa aming bahay. Hindi ko na lamang babanggitin kung saan banda ito sa Kabisayaan, pero nasa gawing kanluran po ito at nangyari taong 2011. Dahil pista sa kabilang baryo at merong perya, nagpasya nga akong pumunta roon. Ilang ulit ko pang pinilit yung aking kapatid na sumama, ngunit ang sabi po nito ay ayaw raw talaga niya. Inalok ko pa nga siya na ililibre ko siya ng pagkain doon, pero talagang tumanggi ito. Dagdag pa niya, ako na lang daw yung umalis dahil talagang natatakot daw siya. Tinanong ko pa nga siya kung ano nga bang rason ng kanyang takot, pero ang sabi po nito ay tsaka na lamang daw niya sasabihin kapag nakauwi na ako, lalo at hindi naman daw ako naniniwala sa kanyang rason. Mapilit po akong tao, kaya hindi ko nga siya tinantanan hanggang sa magsalita na nga ito. Ang sabi pa nito, may gumagalang yanggaw raw sa kabilang baryo. Bale ang baryo pong yon ay madadaanan ko kapag pupunta ako sa isa pang baryo na merong pista at perya. Saglit nga akong natigilan dahil sa kanyang sinabi. At medyo napatawa pa nga po ako noon ng mahina. Sinabihan ko siya na magbe-20 anyos na siya, pero naniniwala pa rin siya sa mga aswang. Hindi naman umimik yung aking kapatid at muling sinabi na hindi raw talaga siya pupunta. Noong mga panahong yon, wala akong nagawa kung hindi yung maglakad ng mag-isa. Dala ko lamang noon yung debateryang flashlight at patalim na palagi ko namang sinusukbit sa aking tagiliran. Nagpaalam na nga ako sa aking mga magulang at sinabi na uuwi rin ako bago mag-alas 12. Hinabilinan na lamang ako na mag-ingat sa aking daan pa uwi at wag daw maghanap ng gulo sa perya, pati na rin sa sayawan kung sakali. Tumango naman ako sa kanila at doon ay nagsimula na nga po akong maglakad. Habang naglalakad noon ay panay pa yung pag-iling ko
Iniisip ko kasi na wala naman akong kwentong naririnig patungkol sa bagong yanggaw na gumagala sa kabilang baryo. Napasambit na lamang ako ng pabulong sa aking sarili na baka gawa-gawa lamang yon ng aking kapatid upang hindi nga ito makapunta. Batid ko rin kasi na taong bahay itong kapatid ko at malamang sa malamang ay umandar na naman ang kanyang katamaran. Ipinagpatuloy ko yung aking paglalakad at sinantabi yung isipin patungkol sa bagong yanggaw. Habang naglalakad noon, ay may mangilan-ngilan akong taong nakasabay at patungo rin sa kabilang baryo. Naging panay po yung kwentuhan namin ng isang lalaki noon na sa aking pagkakatansya ay nasa 40 anyos na rin. Nagtanong nga po ako sa kanya noon kung narinig na rin ba niya ang patungkol doon sa kwento ng aswang sa kabilang baryo. Pero napailing na lang po ito at ang sabi ng lalaki ay wala siyang naririnig na kwento patungkol sa bagong yanggaw na gumagala. Pero kung sakali raw na makasagupa ko yon, kinakailangan kong mag-ingat dahil mas agresibo raw yung mga yon kung ikukumpara sa mga aswang na matagal nang nahawaan. Kung baga raw, talagang sabik pa sila sa sariwang karne. Nagpasalamat naman ako dito at dahil medyo mabagal nga siya sa kanyang paglalakad, ay nagpaalam na lang akong mauuna. Nung mag-isa na lamang akong naglalakad, naging panay po yung aking pagpalinga-linga sa paligid. Parang nanood talaga sa isipan ko yung sinabi ng lalaki at iniisip ko na kailangan kong maghanda kung sakali mang totoo yung kwento sa akin ng aking kapatid. Pagdating ko sa kabilang baryo, minadali ko nga yung aking mga hakbang. Hindi ko na rin nagawa pang lumingon dahil baka sinusundan ako ng kung anumang nilalang. Medyo napapraning na rin po ako noon dahil maliban sa mag-isa lang akong naglalakad, may naririnig pa akong mahihinang paghuni ng ibong tikling sa paligid. May mga nakapagsabi kasi sa akin na paminsan-minsan daw ay ginagaya ng aswang yung tunog ng ganong ibon. Hindi ko nga lang po alam kung alam ba ninyo yung ganong ibon. Lalo ko pang binilisan yung aking paglalakad at sa kabutihang palad ay nakarating ako sa baryong merong pista nang hindi naman ako hinaharangan ng yanggaw o kung anumang nilalang. Napabuntong hininga na lang po ako noon at agad na dumiretso sa perya upang tumaya. Kalagitnaan ako ng aking pagtataya noon nang makarinig naman ako ng kwento sa aking katabi at sa kanyang kasama. Sinabi nito na meron umanong natagpuang bangkay sa kabilang baryo. Natuyong-tuyo na raw ito dahil wala ng dugo. Wakwak rin daw yung tiyan ng bangkay at wala na rin daw mga lamang loob. Agad namang nagkomento yung isa nilang kasama na totoo nga raw yung kwento patungkol sa yanggaw. Napalunok ako noon ng aking laway at sa hindi ko inaasahan ay nakaramdam ako ng takot. Kaya para maiwasan kong makarinig ng kanilang pagkukwentuhan, napagpasyahan kong lumipat na lamang ng pwesto. Kinilabutan kasi ako noon, kahit pa na hindi naman ako gaanong naniniwala sa mga katulad ng ganong kwento. Tumagal ng halos 3 oras pa ako sa perya at hindi ko na nagawa pang pumasok sa sayawan dahil iniisip ko na kailangan ko nang makauwi bago mag-alas 12. Kahit na hindi ko kasi aminin, ay nangangamba na rin ako na baka harangan nga ako sa daan ng sinasabi nilang yanggaw. Nagmadali akong umalis noon sa perya at dire-diretso ako sa aking paglalakad. Sa mga unang minuto ng paglalakad ko, ay meron pa akong mga nakakasabay pero hindi ko sila pinapansin. Inaasahan ko noon na may makakasabay nga akong pauwi na talagang hanggang sa baryo namin. Subalit pagkarating namin sa daanan kung saan merong palis na kalsada, ay bigla nga pong lumiko yung mga nakasabay ko doon. Nanlamig yung bato ko dahil mag-isa na lang ulit akong naglalakad.
Upang ihanda yung aking sarili, hinugot ko yung patalim na nasa tagiliran ko. Hinawakan ko yun ng mahigpit at wala akong naging pakialam kung meron mang makakita sa akin na may hawak akong ganon. Bahala na kung ano man yung kanilang isipin. Kailangan kong ihanda yung sarili ko. Bulong ko pa nga po noon sa aking sarili. Ipinagpatuloy ko yung aking paglalakad. Hanggang sa may napansin nga kung parang kumakaluskos sa aking likuran. Iniisip ko noon na baka dahil lamang yon sa mga dahong aking naaapakan, kaya hindi ko na nga po nilingon yon. Noong nakalayo na nga ako sa perya, doon ay mas lalong nanlamig yung bato ko. Maliban kasi sa kaluskos na parang nakasunod sa akin, ay muli kong naririnig yung paghuni ng ibon na parang nasa ibabaw lamang ng ulo ko. Inilawan ko pa nga yung bandang uluhan ko, pero wala naman akong nakikita. Dahil unti-unti nga akong binabalot ng takot, mas lalo kong binilisan yung aking paglalakad. Napalunok na lang ako ng laway ko noon nang makita kong malapit na pala ako sa punong mangga. Bali yung punong yon ay hindi naman po gaanong matayog. Habang papalapit ako ng papalapit doon, ay meron akong napapansin. Parang yumuyugyug yung mga sanga, kahit hindi naman mahangin noong mga panahong yon. Dulot ng aking pagtataka, itinoon ko nga yung liwanag ng aking dalang ilaw doon. Pero wala naman akong nakita. Inakala ko noon na baka may dumapong ibon lamang at agad ding umalis. Bunsod po nun, ipinagpatuloy ko yung aking paglalakad hanggang sa tumapat na nga ako sa punong yon. Saktong nasa may tapat na nga ako ng punong yon nang makarinig ulit ako ng huni ng ibon na talagang kakaiba. Alam kong naroroon po ito sa puno, kaya't inilawan ko po muli yon. At sa hindi ko inaasahan, may nakita kong hubog ng kung anumang nilalang na nakakubli roon. Ngunit bago ko pa man makumpirma kung ano nga talaga yung naroroon, ay dinuraan po niya ako sa aking mukha. Tinamaan nga po ako sa aking mata at pisngi, na talagang napapikit ako. Meron talagang dumura sa aking mukha. Napahawak nga po ako agad sa aking mukha at nakapako yung bagay na idinura sa akin ng kung anumang nilalang na iyon. At sobrang baho po nun. Parang laway ng tao na hindi nagsipilyo ng higit 1 linggo. Basta parang malansa na nabubulok. Noon nga ako napaisip na baka aswa nga yung naroroon at sinubukan po niya akong harangan. Napamura ako agad at hinamon kung ano man yung nilalang doon. Hindi ako takot sa'yo. Sigaw ko pa kahit nanginginig na nga yung aking mga kamay. Hawak ko pa rin po noon yung flashlight at patalim. Inilawan ko nga yung sanga upang alamin kung saan naroroon yung aswang. Ngunit wala po akong nakitang kahit na anino nito. Alam ko sa aking sarili na hindi ako nagkakamali dahil nakita kong may hubog ng nilalang na nagtatago sa isang sanga at yun nga po yung dumura sa akin. Napamura ko noon habang ginagala yung aking ilaw sa may mangga. Ilang minuto rin akong naroroon, pero nang mapansin kong wala nga roon yung nilalang, ay nagpasya na lamang akong magpatuloy. Nagtaka ko noon dahil parang meron talagang dumura sa akin. At paano ko naman ipaliliwanag yung mabaho at malagkit na likido na tumama sa aking mukha. Nilampasan ko na nga yung puno ng mangga habang panay pa rin yung aking pagpunas ng laway. Naduda nga akong laway ng aswang. Ginamit ko na nga po noon yung aking damit bilang pamunas. Walang humpay yung aking pagmumura dahil sa nangyaring hindi ko inaasahan. Noong nasa mga 10 dipa na nga po yung layo ko mula doon sa puno ng mangga, ay sinubukan ko nga pong lingunin yon. Nasakto rin noon na bigla na namang yumugyog yung sanga roon.
Kaya sinipat ko nga po ng maigi yung puno ng mangga. At walang ano-ano, tumambad sa akin ang isang tao na napakaitim ng balat. Nagbabaga po yung mga mata nito. Agad nga akong napamura. At kahit na nag-aalangan ay hinamon ko po siya ng isang labanan. Sinabi kong hindi ako natatakot at papatayin ko siya dahil sa kanyang ginagawa. Wala akong naging pakialam kung agresibo man siya. Tulad nga ng sinabi sa akin ng lalaking nakasabay ko nang patungo pa lamang ako sa perya. Walang naging reaksyon yung nilalang sa aking sinabi. At sa halip, napatitig lamang ito sa akin. Na parang sinusukat kung hanggang saan yung aking kaya. Walang ano-ano, ay bigla na lamang po itong lumundag pa ibaba. Nang makalapat na nga po yung kanyang mga paa sa lupa, ay bigla po itong yumuko. Nang mga panahong yon, nakalapat na rin ang kanyang mga kamay sa lupa. Napansin ko na gumagalaw yun ng bahagya, kaya iniisip ko na baka sugurin nga po nito ako. Umangil yung nilalang na iyon at nagsimula na nga rin pong maglaway. Sinubukan pa niyang duraan ulit ako, na hindi ko nga po may paliwanag kung bakit niya ginagawa yon. Pero dahil malayo yung kinatatayuan ko sa kanyang pwesto, ay hindi nito ako naabot. Napamura ko dahil sa kanyang ginawa. At hinamon pa siyang subukan pa niyang lumapit sa akin at muli akong duraan at titiyakin kong itatarak ko sa kanyang lalamunan yung hawak kong patalim. Habang nasa ganong sitwasyon nga po ako, hindi ko pa rin alam kung bakit niya ako dinuduraan at kung anong pakay nito. Bunsod nun, ay tinanong ko nga siya kung bakit niya ginagawa yon. Subalit sa halip na sumagot, ay kumahig po yon at mabilis na gumapang patungo sa aking direksyon. Nung halos 3 hakbang na lang po siya at mararating na nga niya yung harapan ko, may narinig akong sigawan sa hindi kalayuan. Natigilan po bigla yung aswang nang mangyari yon. At agarang napalingon sa bahagi kung saan nagmumula yung mga ingay. At doon ay nakita ko rin na merong mga taong naglalakad. Ang ilan pa nga sa kanila ay tumatakbo habang merong hawak na sulo. Nais ko sana noong saksakin yung aswang na iyon upang hindi na nga po ito makagalaw at mahuli siya ng mga tao. Pero naging mabilis po yung paggalaw nito at tumakbo na po siya patungo doon sa may kasukalan. Pagdating ng mga tao sa aking harapan, tinanong nga po nila ako kung nakita ko raw ba yung nilalang na itim yung balat at nagbabaga yung mga mata. At dahil doon, itinuro ko nga po kung saan ito pumunta. Sinabi ko rin sa kanila na dinuraan nga ako ng aswang sa mukha sa hindi ko malamang dahilan. Pero wala po silang reaksyon sa sinabi ko. At sa halip, ay tumakbo sila upang sundan yung nilalang na tumatakbo pala sa mga tumutugis sa kanya. Meron na rin palang ibang nakakita, kaya't hinabol daw nila ito. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ng gabing yon. Naghalo na kasi yung galit at takot sa nilalang na iyon. Dahil palalim na nga ng palalim yung gabi at nangangamba kong muli kong makasagupa yung yanggaw na iyon. Talagang nagmadali na ako sa aking paglalakad. Halos patakbo na nga rin eh. Ni hindi na nga ako noon nakalingon. Kahit pa na may naririnig rin akong mahihinang paghuni doon sa malayo. Hanggang sa makarating sa aming bahay, ay iniisip ko pa rin kung ano nga ba talaga yung naging pakay ng aswang sa akin at kung bakit niya ako dinuduraan. Ikuwento ko yon sa aking mga magulang at maging sila ay hindi alam kung bakit ginagawa yon ng aswang na aking naikwento. May nakapagsabi na baka nais daw nitong hawaan ako. Pero ang sabi naman ng iba na nakaalam din ng aking karanasan
Baka tinatakot lamang daw ako ng aswang na pagtripan. At ayon pa kay tatay, baka may kung anong dahilan daw na hindi nga namin alam. Basta't yung mahalaga daw ay hindi daw yun pumasok sa aking bibig. Magmula po noon ay hindi na nga po ako nagpapagabi sa daan. Talagang nadala nga ako sa aking naranasan. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito at maraming salamat po. Itago na lang ninyo ako sa pangalang Carlos, taga-Aklan. At nais ko lang ding ibahagi sa inyo itong aking naging karanasan. Nasa edad ako na 15 nang maranasan ko ito. Nang mga panahong yun po kasi, hilig ko yung tumambay sa bubungan ng bahay namin. Hindi mataas yung bubong kaya't nakakaya ko itong akyatin sa tuwing gusto kong magpahangin o mapag-isa. Lalo na tuwing gabi bago nga ako matulog sa aking silid. Minsan pa nga, hindi ko napipigilan yung makaidlip sa bubungan namin dahil maganda nga yung simoy ng hangin dahilan para makaramdam ako ng antok. Pinagsasabihan naman ako noon ng aking ina na huwag anong tumambay sa bubungan. Gayong delikadong araw at baka kung ano pang mangyaring hindi maganda sa akin. Pero dahil sa katigasan ng ulo ko, hindi ko nga sinusunod yung sinasabi ni nanay at pinagpapatuloy ko pa rin yung ganong gawain. Hanggang isang pagkakataon noon, hindi ko inaasahan yung aking makikita habang nakatambay sa aming bubungan. Pasado 6:00 na po yun ng gabi at tapos na rin kaming maghapunan. Nasa kwarto ko na ako ng mga oras na yon at nakahiga na nga sa aking kama. Nakaramdam ako ng pagkaalinsangan ng paligid, kaya't naisipan kong pumunta sa bubungan ng bahay upang magpahangin kahit sandali lang. Noong naroon na nga ako, nahiga na lamang ako at dinama yung malamig na hangin na dumadampi sa aking balat. Napapikit na rin ako noon dahil nakaramdam na rin ako ng antok dahil sa malamig na simoy ng hangin. Hindi ko na nga napigilan yung mapaidlip. Ang siguro mga 15 minuto rin. Nagising din kasi ako kaagad noong may maamoy akong hindi kaaya-ayang samyo ng hangin. Yung tipong hindi ko nga maipaliwanag. Nagpalinga-linga nga ako sa paligid noon pero wala naman akong nakita. Bigla na lang akong pinanindigan ng aking balahibo. At naisipan kong bumaba na sa bubungan at pumasok na lang sa aking kwarto. Alis na sana ako sa may bubungan. Pero natigilan ako nang may marinig akong mahinang ungol. Iginala ko yung aking mga mata hanggang sa mahagip ng aking paningin ang isang tao sa hindi kalayuan. Dali-dali akong napadapa at saka minatsyagan nga yung kung anumang ginagawa ng taong yon. Mahina itong napapaungol habang may kung anong hinahaplos sa kanyang katawan. Dahil nakuryoso nga rin ako kung ano nga ba yung gagawin nito, hindi na muna ako umalis sa kinapopwestuhan ko at pinanood na muna ito. Patuloy lamang po itong nagpapahid ng kung anong bagay sa kanyang katawan habang walang tigil din sa kanyang mahinang pag-ungol. Walang ano-ano, bigla rin itong tumuwad sa hindi ko malamang dahilan. Hindi ko man masyadong naninag dahil medyo may kalayuan at tanging liwanag ng bilog na buwan lamang yung nagsisilbing ilaw ng mga sandaling yon. Pero pansin ko na tila may nagbabago sa anyo ng naturang tao. Isa nga sa mga napansin ko rito ay ang pagkakaroon niya ng nagbabagang mga mata na tulad ng sabuan ng bahagya itong mapatingin sa aking kinaroroonan. Sa takot ko rin na baka puntahan ako nito, dali-dali akong bumaba sa aming bubungan at pumasok sa aking kwarto. Isinara ko rin yung aking mga bintana kung saan nga ako dumadaan. Dahil naisip kong baka bigla itong tumambad sa akin doon. Hindi ko rin maiwasan yung makaramdam ng kaba dahil sa isipin na baka nakita nga nito akong nanunood sa kanya. Nawala naman yung antok na aking nararamdaman noon
at minabuti na muna yung magmatsyag na lang sa paligid hanggang makasigurong wala namang kakaiba. Nang wala ngang nangyari matapos ng aking mga nakita, nagpasya na rin akong matulog. Kinaumagahan ng magising ako, narinig ko agad yung pinag-uusapan ng aking mga magulang. Narinig daw kasi ni nanay na merong aswang na gumagala sa mga baryo. At dahil doon, nang mapagtuunan ako nito ng pansin, pinagsabihan ako nitong wag nang tatambay pa sa aming bubungan tuwing gabi. Hindi lang ako umimik noon, lalo at naalala ko yung taong nakita ko noong nakaraang gabi. Gusto ko sanang sabihin yon sa aking mga magulang at tanungin kung bakit ganoon yung naging kilos ng naturang tao. Ngunit hindi ko na nga ginawa dahil naisip ko na baka pagalitan lang ako ng aking ina at magiging dahilan din yon na pagbawalan pa niya akong tumambay sa aming bubungan. Sinarili ko na lamang yon at winaksina sa aking isipan. Dahil na rin sa iniisip kong baka nagkataon lang din naman yon, nagpatuloy ako noon sa pagtambay sa aming bubungan, lalo kapag naiinitan ako o nababagot sa aking kwarto. Hindi ko na rin naman nakita pang muli yung taong nakita ko ng gabing yon, kaya't kahit papano ay nakampante rin akong baka nagkataon lamang yon at baka namamalikmata lang din ako sa kung ano mang nakita ko noon. Maging kasi yung mga kwento tungkol sa aswang na gumagala raw sa mga baryo ay hindi na rin naman umuugong pa. Yun po talaga yung akala ko noon. Hindi ko po akalain na muli kong makikita yung taong yon nang isang pagkakataon pong muli akong tumambay sa bubungan ng aming bahay. Maliwalas yung gabi noon, kaya't naisipan ko munang magmuni-muni sa bubungan ng bahay namin. Umakyat nga ako noon habang ang mga magulang ko naman ay mahimbing na ngang natutulog sa kanilang kwarto. Sa tanda ko noon, pasado 8:00 na rin yun ng gabi, ngunit hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Dapat mga ganong oras ng panahong yon ay talagang natutulog na rin ako. Nung nasa bubungan na nga ako, kagad akong nahiga at saka napatingala sa kalangitan. Ilang minuto lang yung nakaraan, nakaramdam ako ng antok at nagsunod-sunod na yung aking paghikab. Dahil doon, naisipan kong ipikit yung aking mga mata. At makalipas nga yung ilang sandali, hindi ko na nga napigilan yung sarili ko at nakatulog na rin ako. Naalimpungatan lang ako nang makarinig ako ng magkakasunod na pag-ungol. Medyo may kalakasan yon na animoy nasa malapit lang. Noong una, hindi ko muna ito pinansin. Subalit nung tila nagiging garalgal na nga yung pag-ungol na iyon, doon na nga ako nagtaka. Dali-dali akong napabangon at saka nagpalinga-linga sa paligid. Ganoon na lang yung panlalaki ng aking mga mata nang sa hindi kalayuan ay may natanaw akong tao na animoy may kung anong ginagawa. Pinagmasdan ko yun ng maigi hanggang sa mapagtanto ko na tila nagpapahid ito ng kung anong bagay sa kanyang katawan. Naalala ko yung taong nakita ko ng gabing yon at bigla akong kinutuban. Alis na sana ako sa bubungan ng mga sandaling yon, ngunit hindi ko na nga nagawa pa nang makita kong tila nagbago na ang anyo ng naturang tao. Hindi ako makapaniwala nang makita kong isa ng malaking aso yung naroroon. Nanlaki yung aking mga mata at napatakip ako ng bibig nang sa hindi inaasahan ay napatingin ito sa aming bubungan ng mga sandaling yon. Halos hindi ako makagalaw sa aking kinaroroonan dahil sa kaba na kapag gumalaw ako o gumawa ng ingay ay baka puntahan ako nito at kung ano pang gawin sa akin. Kahit na natili akong tahimik noon at nakamasid lang sa malaking asong yon, hindi pa rin ako nakaiwas gayong sumisingot ito sa ere at marahil ay batid nitong naroroon nga ako sa bubungan. Bigla itong umisi at dahan-dahang naglakad patungo sa aking direksyon. Hindi ko alam kung ano yung aking gagawin ng mga sandaling yon. Pero nang mabilis nang tumakbo patungo sa aking direksyon ang malaking asong yon,
Mabilis rin akong kumilos upang sana ay bumaba sa aming bubungan. Yun nga lang po. Bago ko pa magawang makababa ng aming bubungan, tumalon nga yung hayop na yon at tumambad na sa aking harapan. Malakas yung nagawa nitong ingay kaya't naisip ko rin na baka nagising na rin yung aking mga magulang. Ngumisi sa akin yung nilalang, kaya't mas dumagdag pa yon sa takot at kabang aking nararamdaman. Nang subukang lumapit sa akin ng malaking asong yon, napatras ako ng bahagya dahil hindi ko na rin mapigilan yung aking sarili na mapasigaw. Naisip kong baka hindi nagising yung aking mga magulang sa pag-aakalang ako lang yung mag-isa sa bubungan. Dahil sa ginawa kong pagsigaw, umakbang paulit papalapit sa akin yung malaking asong yon. Kaya't napatras naman ako habang patuloy pa ring sumisigaw ng tulong para magising nga yung mga magulang ko. Ganon nga yung sitwasyon nang makarinig ako ng pagtawag ni tatay sa akin. Tumugon naman ako agad noon at sinabi kong nasa bubungan ako at merong aswang na balak umatake. Bunsod ng sinabi kong yon, narinig kong napamura yung tatay ko. Napapasigaw na rin ito habang dali-daling lumabas ng bahay. Nagalit naman yung malaking aso noon, kaya't napaangil po ito. Sinunggaban niya ako ng atake. Ngunit naiwasan ko naman yon, dahilan para dumiretso ng bagsak yung malaking aso sa lupa. Dahil nagkaroon ako ng pagkakataon na makababa sa aming bubungan, nakita ko ring pinuntahan ng aking ama yung bahagi kung saan nga bumagsak yung malaking asong yon. Nang makababa naman ako, dumiretso na ako kay nanay na noon ay nagbabantay sa akin habang si tatay naman ay kaharap nga yung malaking aso na paika-ika ng mga sandaling yon. Marahil ay hindi nga nito inaasahan yung aking gagawin at nabuwal ito sa lupa kaya't nasaktan din po ito. Minumura siya ni tatay noon habang hinahamon na atakihin ito yung aking ama. Hawak noon ni tatay yung kanyang itak na inihahanda niya rin kung sakaling ang atakihin siya ng nilalang. Nang sabihin ni tatay na aswang yon na parang kinumpirma niya, doon nga ako lalong binalot ng takot. Patuloy si tatay noon sa paghamon sa malaking aso. Ngunit napapaangil lang ito sa kanya. Nang subukan ng aking ama, nalapitan yung naturang nilalang. Mas nilakasan pa nga ng malaking aso yung kanyang pag-angil. At napatras pa ito at napalayo kay tatay. Walang ano-ano, bigla itong tumakbo papalayo. Hanggang tuluyan na nga itong nawala sa madilim na bahagi kung saan nga ito nagpunta. Hindi na sinubukang habulin pa ni tatay yung malaking asong yon. Dahil naging mabilis din yung pagtakbo nito. Dali-dali rin kaming pumasok noon sa bahay. Hindi pa rin nawawala yung takot at kabang nararamdaman ko kahit naroroon na kami sa loob. Pinagsabihan naman ako ng aking mga magulang na talagang wag nang tumambay doon at baka balikan ako ng aswang na yon. Pinagalitan pa nga ako noon ni nanay. Ngunit hindi ko na rin yun gaanong pinansin. Gayong mas naisip ko noon ay ang nangyari sa akin. Hindi ko akalain na dahil rin sa katigasan ng ulo ko ay makakaranas ako ng mga ganon. Simula nga nang mangyari yung ganon, hindi na ako tumatambay sa bubungan. Dahil bukod sa natatakot rin akong baka maranasan ko ulit yung makaharap ng aswang, may mga nararamdaman din akong kakaiba mula ng gabing mangyari yon. Nang mga sumunod kasi na gabi noon, may mga naririnig rin akong pagkalusko sa dingding. Yung tipong palagay ko ay nasa paligid lang ng bahay namin yung aswang. At nagbabantay lang ng pagkakataon na ako ay lumabas. Marahil ay binabantayan nga nitong tumambay ako doon sa bubungan. At nang maisagawa na nga nito ang kung ano mang kanyang binabalak na hindi niya nga nagawa nung una. Ang labis pang nagbibigay ng takot sa akin noon ay ang naririnig ko ring pag-ungol sa labas ng bahay na parang tulad sa pag-ungol na aking naririnig mula sa aswang
Nung nakaengkwentro namin ito, kapag nangyayari yon, nagtatalukbong na lamang ako ng kumot habang minamatsagan yung paligid. Kapag hindi tumitigil yung ingay na aking naririnig, doon ko lang gigisingin yung mga magulang ko. Kaagad namang lumalabas noon yung aking ama para tignan yung paligid ng bahay. Ngunit wala na rin siyang nakikita. At kapag ginagawa nga ni tatay yung ganon, bigla na lamang ding nawawala yung mga ingay na naririnig ko. Kaya't pinili na nga lang namin noon na laging magmatsyag sa aming paligid. At dahil nga sa aking naging karanasang yon, ay hindi ko na inulit pang tumambay sa bubungan. Dahil tuwing naiisip kong gawin yon, nipigilan ako lagi ng takot na aking naramdaman nung meron kaming nakaengkwentrong aswang. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig dito. At paalam. Itago na lang ninyo ako sa pangalang Toto. Taga rito lang sa Iloilo. At ibabahagi ko lang itong naging karanasan ko sa aswang. Nasa edad pa lang akong 13 nang mangyari po yun sa akin. Siya nga pala, nangyari po ito mga bandang dekada 80 pa. Kalat sa aming baryo noon yung tungkol sa mga aswang. At sa kadahilan ng yon, tila namuhay sa takot yung mga tao sa aming baryo. Maging yung aking mga magulang ay ganon din. Kaya't mahigpit na pinagbabawal nila sa aking gumala, lalo na kapag sumapit na yung hapon hanggang gabi. Mga bandang alas 5 hanggang gumabi, yun po yung palaging oras na hindi na po nila ako pinapagala. Sa takot ko rin noon ay sinusunod ko na lamang yung aking mga magulang. Labis pang kinababahala noon ng mga tao sa aming baryo ay ang hindi matukoy na pinagmumula ng aswang na gumagala sa aming lugar. Maraming nagsasabi na delikado yung naturang nilalang, gayong walang nakakakilala rito. At wala man lang ideya yung mga tao kung saan nga ba ito maaring matagpuan upang sana ay kuyugin at paalisin sa aming baryo. Ang tanging batid lamang ng mga tao sa baryo noon ay ilang ulit na rin itong nakapangbiktima ng mga alagang hayop at muntika na ring makabiktima ng isang sanggol na bagong panganak. Dahil nga sa mga balita tungkol sa aswang, bago pa man dumilim, ay wala ng mga tao sa labas ng kanika nilang mga bahay. Isang umaga, mag-isa lang ako sa aming bahay noon, kaya't nakaramdam ako ng pagkabagot. Sa kadahilan ng yon ay naisipan kong lumabas upang tumambay sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng bahay. Saktong pagkalabas ko naman noon ng bahay, ay meron akong natanaw na isang matandang lalaki na nakaupo sa hindi kalayuan. Marahil ito ay nagpapahinga, gawa ng pagod dahil sa pagkakarga ng kanyang dalang banga. Nakaramdam ako ng awa sa matandang lalaking yon, kaya't naisipan kong lapitan ito upang kausapin at tulungan. Naglakad na nga ako noon papalapit sa matandang lalaki, na noon ay pansin ko ring nakatingin pa rin sa akin. Nang tuluyan akong makalapit dito, ay tinanong ko nga siya kung kailangan ba nito ng tulong. Umiling naman po ito noon bilang tugon, kaya't aalis na rin sana ako at tutuloy na sa pagpunta sa likod ng bahay. Ngunit biglang nagsalita yung matandang lalaki. Ayon pa dito, kung hindi raw ito nakakaabala sa akin ay tatanggapin na lang niya ang tulong na aking inaalok. Hindi naman ako nagdalawang isip noon. Natulungan yung matandang lalaking yon. Pinagtulungan nga naming buhatin yung kanyang dalang dalawang banga. Habang naglalakad kami patungo sa kanyang bahay, pansin kong nasa masukal na bahagi na ngayon ng aming baryo. Patungo kasi yung daan sa malawak na gubat ng aming baryo, kaya't bahagya rin akong kinabahan. Nauunang maglakad yung matandang yon, na nagpakilalang si Lolo Samyon. Pinagmasdan ko siyang maigi gayong napakaseryoso po ng kanyang mukha. At animoy nakatuon lang sa daan. Tahimik lamang kaming nagpatuloy sa paglalakad noon hanggang sa naisipan kong magtanong sa kanya tungkol sa kanyang bahay. Hindi naman po ito tumugon. Bagkus ay pinagsabihan nga nito ako
Hanggang sa daan na lang daw siya na yon magpapahatid kung pagod na ako. Umiling ako sa kanya noon at sinabihan ko siyang ihatid ko siya hanggang sa kanyang bahay. Tumango na lamang po ito at nagpatuloy nga kami sa paglalakad hanggang makapasok na kami sa kagubatan. Sa hindi ko inaasahan, matinding takot at kaba yung bumalot sa aking sistema ng mga sandaling yon. Pero kahit na ganoon, hindi ko na lamang sinabi kay Lolo Sam yon at tahimik na lang na sumunod sa kanya. Nang medyo malapit na nga kami sa gitna ng gubat, napatigil kami sa paglalakad at nagwika si Lolo Sam yon. At ang sabi nito ay hanggang doon na lamang daw siya at nagpapasalamat din siya sa aking tulong. Tatanungin ko pa sana ito kung naroroon ba yung kanyang bahay. Ngunit hindi ko na nga nagawa nang meron akong napansin na maliit na kubo sa hindi kalayuan. Naisip kong yun na marahil yung kanyang bahay, kaya't binaba ko na lamang yung banga na aking dala. Muling nagpasalamat si Lolo Sam yon, kaya't nagpaalam na rin ako. Pero bago nga ako tuluyang makaalis, napatanong pa ako kung para saan nga ba yung banga na kanyang dala. Nakita kong napangisi yung matanda. Ngunit kaagad ding nawala nung ito ay tumugon. Ang sabi nito, imbakan daw niya yon ng kanyang pagkain lalo na at mainit nga yung mga tao sa kanyang ginagawa. Dagdag pa nito, mas maigi na raw na mag-imbak siya nang hindi rin siya magutom dahil sa ilang araw pa siyang hindi maghahanap ng kanyang pagkain. Nagtaka ko sa kanyang sinabi. Ngunit hindi ko na nga nagawang magtanong pa nang tumalikod na nga ito at nagsimulang maglakad. Dahil doon ay nagpaalam na lamang ako sa kanya at naglakad na rin paalis doon. Habang naglalakad palabas ng naturang gubat, hindi mawala sa isip ko ang kung anumang sinabi ni Lolo Sam yon. Pakiramdam ko ay merong laman yung kanyang sinabi. Ngunit hindi ko lang lubos na inisip pa. Napailing na lamang ako at iwinaksi na yung bagay na yon sa aking isipan. Nagpatuloy ako sa aking paglalakad hanggang sa makabalik na nga ako sa aming bahay. Pagka-uwi sa bahay ay nakauwi na rin sa nanay. Tinanong nga ako nito kung nasaan ba ako galing. Kaya't sinabi ko rin galing ako sa gubat dahil tinulungan ko nga yung matandang lalaki at inihati doon. Nang marinig yun ni nanay, pinagalitan niya ako at pinagsabihang wag nang babalik doon sa gubat. At baka kung may mangyari pang hindi maganda sa akin doon lalo na at may narinig si nanay na marahil ay sa gubat daw nakatira yung aswang. Dagdag pa nito na huwag akong basta-bastang tutulong kung hindi ko naman kilala dahil hindi ko alam kung normal ba na tao o baka aswang na pala yung tinutulungan ko. Napailing na lang ako noon at hindi na nga kumibo. Nang mga sumunod naman na araw noon, walang naging bali-balita tungkol sa aswang. Sa waring araw ng mga tao sa aming baryo, ay baka sinadya ang araw ng aswang na huwag magparamdam umang biktima. Gayong alam nitong minamatsagan na rin siya ng mga tao. Dahil doon, naalala ko yung sinabi ni Lolo Sam yon tungkol sa banga na kanyang imbakan ng pagkain. Tinutuban ako ng hindi maganda noon. Dahil sa iniisip ko tungkol sa matandang lalaking yon. Hindi ko nga rin alam kung paano sumagi yun sa isipan ko. Dahil lamang sa posibilidad na nagtugma yung pag-imbak ng matanda ng kanyang pagkain sa ilang araw at hindi rin pagpaparamdam ng aswang. Aminin kong sa kadahilan na ngayon, nakuryoso nga ako sa matanda at maging sa kanyang iniimbak sa kanyang banga. Dahil doon, isang hapon ay napagpasyahan kong tumungo sa gubat upang puntahan yung bahay ni Lolo Sam yon. Mga alas 3 ng hapon nang maglakad ako patungo sa gubat. Tinaha ko yung daan papunta sa bahay ni Lolo Sam yon. At habang naglalakad, pansin kong unti-unti akong binabalot ng kakaibang kaba. Pero kahit na gano'n ay nagpatuloy pa rin ako sa aking pakay sa naturang kagubatan. Nang malapit na nga ako sa bahay ng matanda, bahagya akong nagtago upang matyagan kung naroroon ba ito sa kanyang bahay. Hindi nga ako nagkamali gayong nakita ko siyang nakatayo sa labas ng bahay nito at parang hindi mapakali. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganon yung matanda, kaya't nagpatuloy ako sa aking pagmamatsyag sa kanya.
At walang ano-ano ay pumasok nga ito sa kanyang bahay at nang lumabas ito, nanlilisik na ang kanyang mga mata at napatingin din ako sa hawak nitong baso at nakita kong may laman po itong pulang likido. Hindi naman ako nag-isip na dugo yun dahil inakala kong alak lamang yon. Iniinom ni Lolo Samyon yung laman ng baso at makalipas yung ilang minuto ay tila kumalma na rin po ito. Sa pagkakataong yon, isinara nga nito yung kanyang kubo at saka naglakad na rin paalis. Tinanaw ko ito hanggang sa mawala na rin. At nang masigurado kong wala na nga yung matanda, dali-dali akong nagpunta sa kanyang bahay. Pumasok ako sa bahay nito at isinara yung pintuan. Hinanap ko kung meron nga bang banga sa loob at nang makita ko yon, nilapitan ko yon at tinignan kung ano nga ba yung laman. Napatakip kaagad ako ng aking ilong at hindi maiwasan na mapaduwal nang maamoy ko yung malansang amoy ron. Ipinasok ko nga yung aking kamay ron upang alamin kung ano nga ba yung laman ng banga. At ganoon na lang yung gulat at takot ko nang may mahawakan ako ron. Hinila ko po yun at tumambad sa akin na merong putol na katawan ng tao. Parang paa at nanlaki rin yung mga mata ko dahil sa kumapit na dugo sa aking kamay at braso. Dahil nga sa mga nakita ko roon, ay tila nakaramdam ako ng panginginig dahil sa takot. Taranta akong lumabas ng bahay ni Lolo Samyon at patakbong umalis doon. Sinigurado kong hindi ko nga makakasalubong yung matanda dahil baka kung ano pang gawin ito sa akin. Nanginginig man habang tumatakbo pa uwi, nagawa ko pa ring makarating sa bahay. Nakita naman ako ni nanay kaya't mabilis nga niya akong nilapitan at tinanong. Hindi na ako nagdalawang isip na sabihin sa kanya yung tungkol sa nangyari sa akin. Nagulat si nanay noon matapos kong ikwento sa kanya yung tungkol sa matandang lalaking tinulungan ko. Ayon pa kay nanay, ipagsasabi raw niya sa aming mga kababaryo yung aking nadiskubre at nang magawa ng paraan kung paano nga ba mahuli umapalis yung matanda. Sinabi nga ni nanay sa mga kababaryo namin yung tungkol doon. Marami yung naghinalang aswa nga yung matandang yon. Kaya't nagplano na yung mga kalalakihan sa aming baryo kung ano nga bang gagawin sa matanda kung sakaling ito nga yung aswang na gumagambala sa baryo. Sumali rin yung aking mga magulang sa pagpaplano at dahil doon maging ako ay kasama rin. Lalo na at ako nga yung magtuturo sa kanila kung nasaan nga ba yung bahay ng matanda. Kinagabihan, mga bandang 9:00 ng gabi, ay nagpasya nga kaming magtipon-tipon. Noong kompleto na kaming lahat ay nagpasya na nga kaming tunguhin yung kagubatan. Kinakabahan man ako noon, ngunit hindi ko na lamang lubos na dinadamdam dahil alam ko na kung kasama ko naman yung mga magulang ko ay wala ring mangyayaring masama. Sa pay marami rin po kaming nagpunta doon. May kanya-kanya kaming dalang armas. At maging yung aking mga magulang ay ganon din. Binigyan po nila ako noon ng maliit na patalim para may panlaban kung sakaling lapitan nga ako ng matanda. Tahimik naming binaybay noon yung daan habang gasera nga yung nagsilbi naming ilaw sa aming daan. Noong medyo malapit na kami sa bahay ng matandang lalaking yon, paunti-unti ay pinapatay ng aming mga kasamahan yung kanilang mga gasera. Nang tuluyan kaming makalapit sa bahay ng matanda, ay nakapatay na nga yung lahat ng gasera. Minatsaga namin yung paligid at maging yung bahay ng matanda. Napakatahimik po doon na animoy walang katao-tao. Makalipas yung halos mga 15 minuto na nasa ganong sitwasyon nga kami, bigla na lamang nagkaroon ng ingay sa paligid. Yung tipong may tumatakbo papalapit sa aming kinaroroonan. Kaya't nagsitago na rin po kami noon. Pinantayan namin kung ano nga ba yung paparating at nang matanaw na nga namin yon, gano'n na lang yung gulat naming lahat. Nang makita ang isang malaking aso na merong nagbabagang mga mata. Mabilis itong tumatakbo patungo sa bahay ni Lolo Samyon. Ibang-iba po yung asong yon kumpara sa mga normal na nakikita mo sa aming baryo.
kaya batid naming aswang nga yung naturang nilalang. Hindi nga kami nagkamali sa aming hinala nang nagpalingalinga po ito upang kumpirmahin kung meron bang tao sa kanyang paligid. Napapasingot man po ito sa ere, ngunit hindi po nito pinapansin ang kung anumang kanyang naaamoy dahil malamang ay hindi rin gaano kalakas. Lalo at lahat po kami noon ay nagpahid ng putik sa aming mga balat upang maitago raw yung aming amoy. Totok na totok kami rito, lalo na nga nang magsimula itong umatungal, hanggang sa nagpapalitan po yung mahihinang ungol na hindi namin maintindihan. Nang tuluyan na nga pong nagbago yung anyo nito, bigla po itong naging tao. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko na si Lolo Samyon po yun. Sinenyasan ko po yung makasama ko noon na kumpirmado nga. Pero napansin po naming tila may dinaramdam ito dahil halatang nasasaktan ito base na rin sa walang tigil po nitong pag-ungol. At nahihirapan po itong tumayo sa kanyang kinaroroonan. Nang mga sandaling yon, hindi na namin inaksaya pa yung pagkakataon at nagsilapit na nga kami sa matanda. Kanya-kanyang hawak ng armas at paghanda sa pag-atake kay Lolo Samyon yung aming ginawa. Nang makalapit nga kami sa matanda, napansin ng lahat na duguan po yung bandang tiyan nito, pati na rin yung kanyang hita. Ungol lang po ito ng ungol habang nagmamakawang wag siyang patayin. Nagkatitigan pa yung mga kababaryo namin noon at tila nagkasundong hayaan na lamang yung matanda, lalo na nga nang makita namin yung lagay nito. Malubha po yung kanyang mga sugat. Napag-alaman din namin mula rito na pinagtataga pala ito sa kabilang baryo kung saan nga siya mangbibiktima sana. Napuruhan po ng sugat yung kanyang tiyan at hita, kaya't halos hindi na rin po ito makatayo. Nangako si Lolo Samyon noon na lilisanin yung aming baryo at magpapakalayo-layo upang makasiguro naman natutupad ito sa kanyang sinabi. Minabuti naming sunugin yung kanyang bahay kasama nga yung kanyang mga kagamitan. Maging yung banga nito ay hindi rin namin pinalagpas. Bago po namin sinunog yung banga, nakumpirma rin po namin na meron po talaga yung laman na mga parte ng katawan ng tao. Nang tuluyang matupok ng apoy yung bahay ng matanda, iniwan na po namin itong nakahandusay sa lupa habang hinahabol yung kanyang hininga. Naawa man ako rito ngunit mas nangibabaw po yung takot gayong alam kong aswang ito. Ang sabi po noon ng aming mga kasamahan, malamang ay hindi na rin po ito magtatagal kahit lisanin pa niya yung aming baryo. Nagsiuwian nga po kami noon. At kinabukasan, meron po kaming nakasalubong na kababaryo na nagbalitang meron umanong natagpuang patay na katawan sa kabilang baryo. Dahil daw nabalitaan niya yon ay agaran daw niyang pinuntahan. At doon nga niya nakumpirma na walang iba yon, kundi si Lolo Samyon. Tama nga yung mga hinala namin na kahit hayaan pa naming umalis ito sa baryo, ay hindi rin po ito magtatagal dahil sa mga sugat na kanyang tinamo. Talagang malubha po kasi yon. At mukhang marami na ring dugo yung nawala sa kanya, na kahit anong gawin ito ay hindi na niya magagawang paghilumin yung kanyang mga sugat. Napuruhan talaga siya ng kung sino mang kanyang nakaharap. Marahil ay galit na galitin sa kanya na talagang ninais siyang patayin. At nagtagumpay nga yung lalaking yon na siya ay mapatay. Hindi man agad-agad, pero yun pa rin yung kanyang kinahantungan. Pagkatapos po ng mga nangyari noon ay napagkasunduan ng aming mga kababaryo na manahimik lamang kami tungkol doon. Magkunwari lamang kaming walang alam sa mga nangyari. At yun nga po yung aming ginawa, kaya't hindi na rin kumalat pa yung tungkol doon at nawala na rin yung takot ng mga tao patungkol sa gumagalang aswang, lalo at patay na nga rin po ito. Dito ko na rin tatapusin yung kwentong ito at maraming salamat.